Ay isang mapagpalang araw po ng Biyernes, December 12, 25. Kabayan, meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please wag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa pinaka-latest na update natin. Meron po tayo ngayong shear line. Meron tayong localized thunderstorms at northeast, monsoon na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong banta ng sama ng panahon na mabubuo or low pressure area sa week 2 ng December sa pagitan ng December 7 hanggang sa December 23. Lahat po ng mga yan ay atin pong aalamin. So kung makikita nyo, wala naman tayong anumang bagyo na mino-monitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero laging tinatanong sa atin, bakit may mga pag-uulan kung wala namang bagyo? Ulitin ko ha, hindi lang dahil sa mga bagyo o low pressure area at kung bakit lagi tayong may mga pag-ulan na nararanasan. Ngayon, may kinoconsider tayo tatlong weather system. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito makinig po kayo sa area po ng Bicol region sa may Rizal, Laguna sa Quezon, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar at sa may Samar ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shear line. Ang shear line po ay nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung mainit na hangin yan yung easterly ng mga nakaraang mga araw. Yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasifiko. Ngayon ang eastern na wala na ang epekto at medyo okay naman na ang panahon. Medyo malamig na rin sa madaling araw. So yung mga lugar na binanggit ko ha, Bicol Region, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Northern Samar at Eastern Samar ay may mga tansa pa rin ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide. Rung sakaling magkaroon ng moderate to heavy rain anumang oras sa Cordillera Administrative Region kasama po ang Cagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa may Aurora patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains. Dahil po sa northeast monsoon, ang amihan po or hanging amihan ay mahinang mga pag-ulan lamang na naidudulot nito. Tapos medyo malamig ang simoy ng hangin. Doon sa mga lugar na apektado po ng northeast, ang monsoon ng Caldera Administrative Region, Cagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa may Aurora sa Ilocos Region at sa may Batanes no bandang extreme northern Luzon na po ito. Same scenario, apektado din po na tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Patuloy na makakaranas ng partly cloud to cloud skies with isolated light rains. Yung mga lugar po na binanggit ko, Ilocos Region at sa may Bates. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating basa ng mga hindi ko po nabanggit, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tansa pa rin tayo lalo na sa hapon na ang tinatawag po natin ng mga local thunderstorms. So ang mga localist thunderstorms, nagpapaulan yan minsan pinakamahaba ng isang oras. Ngayon naman kasi wala tayong banta ng bagyo o low pressure area. Nalilimitahan yung mga naidudulot po na ulan ng mga localized thunderstorms. Pansinin nyo kapag mainit sa umaga sa tanghali, nag-evaporate yung singaw na yan sa lupa. Yun po yung nagiging mga localized thunderstorms na ating nararanasan ng mga pag-uulan. Pero ulitin ko, ang shear line nagpapaulan pa rin hanggang ngayon. Hindi pa totally nawawala yung kanyang pinaka-epekto. Meron pa rin. Pero inaasahan natin within the next 2 to 4 days ay mawawalan na po ang epekto po ng sheens. So mas magandang panahon naman ang mararanasan sa umaga sa tanghali, pero sa hapon may mga tansa ng mga pag-ulan. Lagi kong sinasabi ho yan at pinapaalala po sa inyo. So ngayon balikan natin yung sinasabi ko na bantahan ng sama ng panahon sa pagitan ng December 17 hanggang December 23. Tatawagin po yung bagyong Yasmin kapag naging bagyo ha. Direct to the point po tayo diyan. Pero hindi naman yan sinasabi natin na magiging malakas or sinasabi natin na typhoon or super typhoon na kategorya na bagyo. Yan po ay may tansa na maging katulad ng dalawang naunang bagyong mahina. So ang bagyong Wilma at yung bagyong Berbena na parehas pong tropical depression category. Hindi kasi lumalakas ang isang bagyo kapag naunahan na siya ng mahihinang bagyo. Pwede pong ganun. Alam nyo yung tinatawag natin na epekto ng mga bagyo sa kanilang asirkulasyon ng hangin. Kung ano yung dinadaanan po ng mga naunang bagyo, sumusunod yan yung mga nabubuong panibagong bagyo. Kaya nga po, laging update natin kapag natapos na o lumabas na ang bagyo. Yung kasunod, lagi nating tinitignan yan. At ito, medyo matagal ang pagpasok nito. Hindi naman natin hinihiling na pumasok ito bilang bagyo. Pero sa ating tropical cyclone threat potential, lumabas kasi galing din po sa pag-asa sa December 70 hanggang 23 dyan. Posibleng pumasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So maapektuhan yan December 25 or ang Pasko.
So, yung mga area na mas mataas ang tansang makaranas ng mga pag-uulan dahil dyan sa banta ng sama ng panahon na yan sa second week ng December ay bandang Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao. Ang malaking bahagi naman ng Luzon, mas magandang panahon naman ang aasahan natin bago po sumapit ang Pasko. So, kinakailangan natin ipanalangin sa Panginoon na walang bagyo. Alam nyo, mahalaga yung advanced weather forecast natin. Nakikita natin ng mas maaga. Ulitin ko ha, nakadilaw o yellow warning lamang yon. So it means ito a low chance na kategorya na magiging isang ganap na bagyo. So mas maganda, mas mataas pa rin ang tansa na pagdating ng December 25 ay wala tayong yung mga pag-ulan na mararanasan. Pero hindi ko sinasabing walang ulan ha. May tsansa pa rin na maging maulan kapag na-develop yung sama ng panahon na atin pong minomonitor. Sana ngayon mga kababayan ko, mga kaibigan, yan po muna ang maiksing update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. Maraming salamat po sa inyong lahat.